Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Sabi niya, nagtatawag na daw ang mga staff ni Charis sa mga chief of staff ng mga congressman na bumoto para sa impeachment. Kung hindi, ay tatanggalin ang buong GAA ng kanilang distrito. Grabe, ano? Ibig sabihin, lahat kasama, yung mga pundo para sa patubig, paaralan, tulay, kalsada at iba pang kailangan, lalo na sa mga probinsyang hirap na hirap. Bukod dito, pati daw pundo para sa mga social services, walang ibibigay. Tao ang gusto parusahan para lang sa desperate attempt nila na mawala ang kalaban sa politika. Anong kinakatakot ninyo? What we are seeing now under the Bangag leadership is not politics as usual. This is outright coercion. Kung tinuod man ang ginapanghadlok ang mga congressman natanggalan ng pundo ang ilang distrito kung dili sila musunod sa impeachment line, klaro kayo, dili na ni demokrasya. Kini usa ka political blackmail. Kung totoo daw yung banta, no more democracy, just blackmail. The national budget is not a weapon. Hindi ito panakot, hindi ito ginagamit para pilitin ang mga halal na kinatawan na sumusunod sa gusto ng ilan. Ulitin ko, tao ang pinaparusahan ninyo para sa mga ambisyon ninyo. Ang pondo sa distrito para sa katawan na dili na personal na kwarta na kung kinsa ang naa sa liderato. If leadership is confident in its case, then let the evidence speak. Not threats, not pressure, and certainly not the hostage-taking of public funds. Hindi kami uurong, hindi kami matatakot, dili kami magpapailad. We will stand our ground not for politics but for the Filipino people who entrusted us with their voice. At sa katauhan, bantayin ninyo kini. Kay kung ang pundo sa inyong distrito mahimong bargaining chip, kamo mismo ang gihimong hostage sa ilang politika gamit ang inyong kaugalingong kwarta. Hindi masusukat ang hirap na dinaranas ng bawat Pilipino ngayon para lang makapagbayad ng buwis at may ambag sa bayan. Ngunit, klaro ngayon na itong buwis na ito ay siyang mga ginagamit ng Bangag Administration na panggipit sa ating mga Pilipino. So, I don't know how true itong paratang ni Congressman Pulong Duterte. Tinatakot na ang mga congressman. Yung hindi boboto para sa impeachment, walang matanggap na pundo. So, bahala na ang mga congressman mag-decide. Ngayong hapon po, bubutuhan na kung may probable cause o wala. Tingin ko, matagal ko nang alam ito. Halos lahat yan sa Committee on Justice boboto ng probable cause. Made na yan. So, wag na kayong magtaka mga kaibigan, mamaya, malalaman natin na probable cause na yan. But don't worry, dahil ang tunay na labanan is sa impeachment. Trial o sa trial. Kagaya sa usual justice system natin, pwede kang i-indict ng piskal. Yung kaibigan ko, indicted ng piskal. But hinarap niya ang kaso. More than halos isang taon ng trial. In the end, ibinasura ng judge ang reklamo dahil sa napakahinang ebidensya na i-present ng prosecution. So the same thing, dito sa impeachment trial na ito, I believe mahinang ebidensya. Tapos, dahil ito, impeachment man lang, hindi naman poros solid evidence ang kailangan. Kailangan lang dito is
kung ano ang mas nakakabuti sa mga senator, judges. Inamin na yan ni Senator Franklin Drilon na ang impeachment is just numbers, not based on, ang boto ay hindi nakabase sa solid evidence. Nangyari na kay late CG Corona. Out of 24, 21 ang bumoto ng kanyang conviction, 3 lang ang hindi. But later on, ang Sandigan Bayan, the cleaner, wala, pinawalang sala o nalinis ang pangalan ni CG Corona na wala siyang ginawang mali sa kanyang salin. Yun ang mas magandang desisyon dahil Sandigan Bayan based on evidence. Doon sa impeachment court, not so much on evidence but on political influence. Kaya dito kay BP Sara, wag tayong matakot na aakyat ito sa Senado dahil sigurado na kahit balibalik ta rin nila ang mundo, sapat ang bilang ng mga senador na mag-aakwit kay BP Inday Sara. Itong post ni Teo Moreno, pinuri niya si Congressman Marcoleta yung madiskarte niyang birada sa hearing ngayon tungkol sa pag-open ng BIR box. Sabi niya, siguro inakala niyong tututol ako sa pag-open. Hindi! I-open nyo lang, go ahead, but sabi niya, may patutsada, may warning. Ang galing talaga. Oh. Pakinggan natin ha. Yan. Magandang araw po, Ginang Madam Chair at sa mga kapitang-pitagang miyembro ng committee na ito. Marahil ay inaasahan nyo na ako po ay magbibigay ng manifestasyon para tutulan ang pagbubukas ng box na yan mula sa BIR. Ang katunayan po, ako po ay hindi tututol. Yun. You may go ahead and open it all you want. Sabi nga ni Madam Chair, hawak niya ang beat. Wow. Sino ba naman ako para pigilan ito? Sabi nga ng kanta, huwag mong bibitawan. Huwag niyo nang bitawan yung box. So I dare the committee to open the box, but with a caveat. Siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. Yun. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason na naayon sa batas. At ako po ay kaisa nyo rin sa komite na ito sa paghahanap ng katotohanan. Pero sa ating paghahanap at pagsasiliksik ng katotohanan, siguraduhin po natin na tayo po ay hindi nakalalabag sa ating mga batas. Magandang araw. Galing, no? Sige. Kabang-abang yan. Yung desisyon kung i-open nila o hindi. Noong April 22 na hearing, nagbabala na yung BIR commissioner na mahirap yan. Hindi nyo pwedeng i-open in public. Pwede lang yan i-open sa executive session. Maraming warning ng BIR commissioner. Kaya lang, sabi ng aking kaibigan na senior officer ko, retired general, the fact na dinala ng BIR commissioner ang income tax return dyan, kasalanan na yan, paglabag na yan, sabi niya. Lalo na si dating BIR commissioner attorney Kim Hinares. Tumi, isang matinong opisyal ng gobyerno ito. Naging kandidato pa nga siya para sa ombudsman. Bawal, sabi niya.
bawal kahit yung pagdala lang ng BIR and income tax return dyan sa ano, bawal yan, hindi yan pwede. O di, sige. Nakikita ko ito, whatever decision, maraming sasampahan na naman ng kaso kampo ni Attorney Mans Carpio. Kaya kumuha na si Attorney Carpio ng spokesman niya, si Attorney Nel Abayon, para maraming magpaliwanag tungkol sa nangyayari. And I like it. Mas lalong na-expound sa taong bayan ano talaga nangyayari sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng spokesman. Talagang iba talagang administrasyon ito. Matindi. Kailang sabi ni Attorney Congressman Pulong Duterte na information niya, staff daw ng tinawag niyang Charis. I don't know sino yung Charis, bahala na kayo. Staff daw ni Charis, pinagtatawagan ng staff ng iba't ibang kongresista na warning, babala. Pag bumoto, release ang iyong mga pondo. Pag bumoto, pabor pabor. Yung probable cause, pabor. Pag hindi bumoto, yung no, hindi siya papabor sa impeachment, wala daw. Ni 5, wala daw marirelease sa kanila. Kaya sabi ni Congressman Pulong, that's blackmail. Ang hinuhostage nila ang taong bayan dahil yung mga pondo na yan para sa patubig, para sa paaralan, para sa mga proyekto. Nang dahil lang sa impeachment, hindi mo i-release. Di ba? So, iba talaga. Bakit ayaw nilang lawanan ng patas si BP Sara? Kasi nakikita nila na wala silang kalaban-laban kay BP Sara. Kahit sino, wala Si Madam Leni lang ang may pag-asang didikit na lalaban. Kailang ayaw man niyang tumakbo. So the only way, tapos takot na takot sila, itong mga maleta gang, na pag nakaupo si BP Sara, talagang hahabulin sila ng todo. Wala silang lusot. Kaya understandable itong ginagawa ngayon sa impeachment. Kaya lang, wala. Dito sa Kamara na ito, more on, more on trial by publicity. Ini-expect ko na, at the end of the day, meron niyang probable cause. Mananalo ang boto ng probable cause. At doon sa plenary sa Kamara, mananalo sobra 1/3 ng mga kongresista ang mag-endorse. Kaya ito na. Tuloy na ang impeachment sa Senado. Ang worry ko lang, yung Supreme Court baka biglang i-declare na naman na void ab initio or unconstitutional ang proceedings. Hindi na naman tayo makapanood ng impeachment trial. Sana